Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta sa Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong lingunin ang mga katabi natin. Sabihin po natin, God bless you. Yan po ay paulit-ulit kong ginagawa sa bawat humilya ko sa kadahilanan na masarap humarap sa Panginoong Jesus sa Eucharistia na mayroon kang mga kapatid na kasama. Na tayo ay nagtuturingan ng may paggalang at magandang hangarin sa bawat isa. At ito ay higit na ikinalulugod ng Panginoon. Kung papaanong ikinalulugod ng Panginoon ang pagiging kaibigan niya sa tatlong magkakapatid na ating inaalala ngayon. Sino-sino sila? Si Maria, hindi po yung ina niya, hindi yung ina ni Jesus, no? Si Maria, si Marta, at si Lazaro. Tatlo po yung magkakapatid na malalapit sa Panginoon. Siguro po, yung iba sa inyo, mayroon kayong mga kaibigan, hindi lamang isa sa magkakapatid, pati yung mga kapatid ng iyong kaibigan, kaibigan mo na. May ganoon, ano po? Barkada mo na yung buong magkakapatid. Ako po ay biniyayaan ng ganitong klasing kaibigan. No? Ilan silang magkakapatid? 5 o 6 na magkakapatid. Mula pa po nung kolehiyo ay naging barkada ko na
silang lahat. No? At sa katunayan, dalawa sa magkakapatid na yon ay yumauna at kamakailan yumauna yung kanilang ina. No? Pero nananatili pa rin po yung aming pagiging magkakaibigan. Ayan. Ano. Ang magkakapatid na kaibigan ko, ika nga. Ano po? Ano po yung ipinapahayag ng ebanghelyo natin tungkol sa magkakapatid na si Maria, si Marta, at si Lazaro? Tatlo po na biyaya na binibigay ng Panginoon sa magkakapatid. Una ay yung pakikinig ni Maria. Alam naman po natin ang personality ni Maria. Ang personality ni Maria, hindi siya lagi yung on the go. Hindi siya yung masigla. Siya yung mas pipiliing tumigil na lang, hindi mamasyal, magkwentuhan na lang tayo. Yung ganong klaseng kaibigan. Yun po yung Maria. Pero may Marta rin. Sino naman yung Marta? Ito yung outgoing. Ito yung sumalubong agad sa Panginoon nang marinig niya na si Jesus ay bumalik sa kanilang bayan dahil nga doon sa balita na namatay si Lazaro na kaibigan niya, na kapatid nila. Si Marta yung tumakbo agad, sinalubong nung mabalitaan, nararayan na si Jesus. Pero meron ding Lazaro na personalidad. Ito po yung biyaya ng pagpapagaling, biyaya ng muling pagkabuhay. Dahil alam naman po natin, pagkatapos ng tagpo na ating narinig dito sa Ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa puntod ni Lazaro at kanyang muling binuhay ang kanyang kaibigan. Tatlong biyaya. Ang biyaya ng pakikinig, ang biyaya ng pagkilos, at ang biyaya ng kagalingan o muling pagkabuhay. Magkakaiba man yan ng katangian, pero lahat ng iyan ay biyaya. Ano hamon po sa atin? Una, para dun sa magkakapatid. Para sa magkakapatid. Meron tayong ituturing na black sheep. Bakit kailangan nating ituring na black sheep? Gayong pwede naman nating makita ang biyaya niya sa pamilya. Naniniwala po ako na ang lahat ng miyembro ng pamilya ay regalo ng Diyos. Hindi yan inilagay ang kapatid mo sa ibang pamilya. Hindi yan ilagay ng Diyos sa kapitbahay mong pamilya. Hindi. Nilagay yan sa iyong pamilya. Bakit? Dahil yan ay daan ng Diyos para kayo ay pagpalain. Siya ay biyaya, ika nga. Minsan po kasi, yung ugali natin sa bahay, nakikita rin natin yan sa ugali natin sa labas. Kapag sa loob ng bahay, meron tayong cancel culture, kinakancel natin kapag ayaw, nadadala natin yan hanggang sa labas. Sa loob ng bahay bilang magkakapatid, ang una po nating tungkulin ay hindi alamin ang pagkakaiba nung nag-iisa mong kapatid kumpara sa lahat. Kung hindi ang dapat nating alamin, ano yung ipinapasok niyang biyaya sa pamilya o sa tahanan. Ano yung biyaya ng Diyos na pinagkatiwala sa Kanya para ito ay ipasok sa isang pamilya, sa inyong pamilya. No? Nakakaligtaan natin yan. Minsan tayo pang magkakapatid, ang mga kritiko ng bawat isa. Kapag wala yung isang kapatid, hindi dumating sa isang okasyon, siya ngayon ang tampulan ng chismis. Ayan, ano? May ganoon. Ano? May mga magkakapatid nagkakampihan. 2 laban sa 3. No? May ganun po. May mga magkakapatid hindi na nagpapansinan. Hindi na nagtatawagan. May magkakapatid na kapag may okasyon, mas masaya silang hindi nakarating si ganito. Buti na lang hindi siya nakarating. Tayo lang, tahimik tayo dito. May ganun tayo.
Kaya ganun nangyayari sa atin. Okay? Hindi natin maikakaila iyon. Pero ano ang tungkulin natin? Ano ba yung hamon sa atin ayon sa Ebanghelyo? Na ang bawat isa ay mayroong dalang pagpapala o biyaya. Ang hamon lang talaga po sa atin, bagamat para sa ilan o sa iba, napakahirap gawin. Ito yung pilit na aninagin, pilit na tuklasin ang biyaya na pinadala ng Diyos sa iyong kapatid para ipasok sa inyong pamilya, sa inyong tahanan.